Magsilod po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pangako niya. Pag-ibig na walang maliw ang dulot niya, tapat kanino mang anak niya. Halik kayo mga minamahal ko, ganang inyong katauhay din niyo makikilalang lubos kung sino siya. Ganang Espiritu niya itanggapin nyo at mananahan sa puso nyo ang damdamin mula sa kanyang pag-ibig na matapat ito. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Habang gusto kang ilang paso, lalo ka namang lumaban at tumindig para ikay dumiretso. Kaya, para ka lamang, pinaganda ka pa. Di po ba? Dapat pala tumaba kang ganyan para lalo kang gumanda. Kung may pride ka at nahihiya ka sa kapwa mo, habang di maganda yung itsura mo, di ka lalabas sa kapwa-tao. Ngunit kapag ang pinaglaban mo'y Ama, kahit na engkang-engkang ka, kahit na may pasamukha mo, wala kang pakialam sa sasabihin ng kapwa-tao. Sapagkat ang alam mo, pagkatapos doong mga nararamdaman mo, at nakita ng Ama katapatan mo, maipagsisigawan mong buhay pala siya, doon niya mapapakita sa'yo, siya ang tinutuo mo. At di ang salita lamang, doon ka nagsasabing, tapat ako sa Diyos ko. Kaya kung minsan hindi maunawa ng tao mga sinasabi ng tao, kapwa-tao, ngunit ang Espiritu ay may pangunawang binigay sa tao upang sa gayon maunawaan ng tao kung sino't ano siya nang mabatid, ano nga ba ang Ama mo sa buhay mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sa pawang katotohanan, kung ang isip lamang ng tao ay nakatuon at nabigay nila'y pansin sa kanyang mandin, walang loko-loko, walang siraulo, walang mababaliw, walang baliw sa mundo, walang manggugupit ng isip ng tao. Tulad nun, salita ng salita. Dahil may Diyos na dakila, siya ang pakinggan pawa, lilinisin, aayusin ang iyong diwa. Buhay ba ang Ama? At siya na pawang katotohanan, kapag lumalapit ka sa Ama, kinikilala mo siya, makikilala mo siya. Ngayon, sasabihin ng tao, Panginoon ko at Diyos ko at Ama ko. Pagkatapos naman, ang kung anong laman ng isip, wala nang nawala sa kanya doon, nanahan ang mga kung ano-ano. Kaya't yun ang nagiging dahilan para maging siraulo ka. Buhay ba ang Ama? Subalit kung ang salita niyang mananahan sa bawat isa, walang magsasabi-sabi. Lahat diretsong patag ang payapang isip nilang nananahan dahil maliwanag nilang nakakamtan ang kanyang paghahari at ang paghaharing yaon ang kapayapaan ng taglay ng bawat isa. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos?
Mga minamahal, mula sa Genesis, isang taon buhat nang sila'y umaklas, dumating sa Kedorlaomer, kasamang mga haring kakampi niya upang sila'y muling sakupin. Nalupig na niya ang mga bansang kanyang dinaanan, ang mga Reepaita, sa Astaroth, Karnaim, ang mga Sofsita, sa Ham, at ang mga Emita sa Saber-Kiriataim. Tinalo na rin nila ang mga Horeo sa kabundukan ng Seir hanggang sa El Paran, sa gilid ng disyerto. Buhat dooy, bumaling silang patungo sa Kades o Enmispat at sinakop ang lupain ng mga Amelisita at ng mga Amoreo at Hazazon Tamar. Tinipon nga ng mga hari ng Sodoma, Gomora, Adma, Seboim at Bela ang kanilang mga hukbo sa kapatagan ng Sidim. Doon nila hinarap sina Haring Kedorlaomer ng Elam, Tidal ng Guyim, Amrapel ng Sinar, si Ariok ng Eleazar, 5 laban sa 4, nagtalo ang 5 hari, at nang sila'y tumakas sa labanan, ang hari ng Sodoma at ang hari ng Gomora ay nahulog sa balon ng alkitran na marami sa dakong iyon. Ang iba'y nakatakas papunta sa kabundukan, kaya't sinamsam ng 4 na hari ang lahat ng ari-arian natagpuan sa Sodoma at Gomora. Pati ang pagkain doon, binihag din nila si Lot na nakatira sa Sodoma at dinala ang lahat niyang ari-arian. Ang nangyari ito'y ibinalita ng isang takas kay Abram na nooy nakatira sa tabi ng sagradong kahuyan ni Mamre, isang Amoreo. Ito at ang mga kapatid niyang sina Eskol at Aner ay kasapi ni Abram. Pagkarinig niya sa nangyari sa kanyang pamangking si Lot, tinawag niya ang kanyang mga tauhan at nakatipon siya ng 318 mandirigma. Sinundan nila ang mga kalabang hari hanggang sa Dan. Pagdating doon, nagdalawang pangkat sila at pagsapit ng gabi, sinalakay nila ang kaaway na lupig nila ang mga ito at tinugis hanggang Hoba sa hilaga ng Damasco. Nabawi nilang lahat ang nasamsam na ari-arian at nailigtas si Lot at ang kanyang mga kasamahan. Sa pagbabalik ni Abram, sinalubong siya ng hari ng Sodoma sa kapatagan ng Sabe. Sinabi ding kapatagan ng hari. Tinawag ding kapatagan ng hari. Sinalubong din siya ni Melchizedek, hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos. Dinalhan siya ng tinapay at alak. Mga minamahal, ang kasaysayan ng mga ninuno ay di na iwawaglit sa diwa ng taong mga nag-aaral at mga mag-aaral. Hindi ka gisa-gisay matututunan at malalaman ang lahat ng kaukulan ng Ama. Subalit, malawak ang karunungang binabahagit binibigay sa mga anak niya. Malalim ang pinababatid niyang karunungan para sa mga anak niyang nagbubungkal ng kaalaman niya. Sa pamamagitan ng kanyang espiritu, nababaybay niyang lahat ang marapat nilang matutunan at marapat nilang mabatid. Sapagkat siya nga ang karunungan, siya ang kalahat-lahatan upang ang hindi mo alam, mapabatid niyang tuwiran. Marami siyang ginawa sa mundo sa bilang katauhan ng mga hinari at naging hari noon paman. Marami siyang pinasilay at pinatupad upang maganap ang kanyang kaganapang nais at layong matupad sa dako kung saan. Sapagkat siya nga ang kataas-taasan, siyang buhay at lakas ni numan. Niloloob niyang may digmaan upang pakita niya ang kanyang katapatan na ang pangako niya kailan may di pababayaan ang mga pinaghaharian ng kanyang espiritong banal.
Malawak ang kaganapan sa ibabaw ng lupa. Marami ang kaganapang naganap sa ibabaw ng lupa. Subalit sino nga ang tunay na makakaunawa sa lahat ng kaganapan kung bakit ito pinatupad at bakit ito nagawa? Wala ngang maliban ang Espiritong magbibigay ng unawa kaninuman upang kung ito ay tanggapin at makapanahan sa mga anak niyang minamahal, mapatotohanan siyang Diyos ng katotohanan, siyang kaligtasan, siyang lahat, siya ang nagbibigay tagumpay. Mga minamahal, iba't iba ba ang pinagdaraanan niyo sa buhay? Iba't iba ba ang tinatalakay niyong buhay? Iba't iba ba ang mga karanasan niyo sa hamon ng buhay? Iba't iba ba ang sinuong ninyong laban? Sa iba't iba ba na inyong karanasan, sino ang inyong pinagukulan ng pansin at pinagtuunan? Sino ang inyong pinanaligan at sino ang inyong inasahan? Kinilala niyo ba kung sino ang inyong kaligtasan? Nakilala niyo ba kung sino ang sa inyong magbibigay at mag-uulat ng marapat? O aking mga minamahal na inibig kong matuwid, tuwiran kong sinambit ang lahat ng ito upang sa inyong diway magnilay at magbulay, magtanto kayong ganap. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abram ay nagkaroon ng isang pangitain. Narinig niyang sinabi sa kanya ni Yahweh, Abram, huwag kang matatakot ni mga ngambaman. Kalasag mo ako, kita'y iingatan, at ikaw ay aking gagantimpalaan. Ngunit sinabi ni Abram, Yahweh, ano pang gantimpala ang ibibigay mo sa akin? Wala namang akong anak. Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya isa kong alipin ang magmamana sa aking ari-arian. Sinabi ni Yahweh, hindi alipin ang magmamana ng iyong ari-arian, anak mo ang magmamana. At inilabas siya nito at sinabi sa kanya, masdan mo ang mga bituin, mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo. Nanalig si Abram at dahil dito'y kinalugdan siya na ni Yahweh. Sinabi pa ni Yahweh kay Abram, ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito. Itinanong naman ni Abram, Yahweh aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin? Sinabi sa kanya, dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing at isang tupa. Bawat isa'y 3 taon ng gulang, magdala ka rin ng isang kalapate at isang bato-bato. Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa. Maliban sa mga ibon, inihanay niyang magkakatapat at pinaghating hayop. Bumaba ang mga buitre upang kanin ito, ngunit itinaboy ni Abram. Nang pumikiling ng araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang natakatakot na pangitain. Sinabi ni Yahweh, ang iyong mga anak at apo ay mangingibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 400 taon. Ngunit parurusahan ko ang bansang iyon at pag-alis nila roon, marami silang kayamanang madadala. Pahahabain ko ang iyong buhay at magiging mapayapa ang iyong pagkamatay. Daraan muna ang 4 na salinlahi bago sila makabalik uli dito. Sapagkat hihintayin kong maging sukdulan ng ang sama ng mga Amoreo bago ko sila parusahan at palayasin. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at matningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na hayop. At ng araw na yaon, nakipagtipan si Yahweh kay Abram. Wika niya, nangangako ako na ibibigay ko sa lahi mo ang lupaing ito.
mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates, kasama ang lupain ng mga Sineo, Ganiseo at Gadmoneo, ng mga Heteo, Pereseo at Refaita. Gayon din ang lupain ng mga Amoreo, Cananea, Gergeseo at Habuseo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula't simula ay nakikipagtipanan na ang Ama sa lupa. Nakikipagniig siya at nangungusap sa kanyang mga anak na pinagpalang kalugdan at hirangin pawa. Ibinigay niya ang kanyang tinig at ang kanyang salita. Natupad ang kanyang aral na kanyang ibinaba. Lahat ng kanyang tinuran ay naganap pawa. Wala ngang pagkabula ang kanyang salita. Sa kanyang mga anak na nagtitiwala pawa, ang kanyang mga pangako ay tinutupad niyang lahat. Ang kanyang mga salita ay nabubuhay sa kanilang mga buhay na nagtitiwala. Ang kanyang pangako ay isang sandatang matibay at matatag. Ang kanyang pangako ay isang tamang tipan, tumpak na tipan, tamang aral, tamang salita, na kung pagninilayan ng tao sa lupa, sino nga ang sa ganito'y gagawa? Sino nga ang sa ganito'y tutupad? Sino nga ang sa ganito'y magnanasang tumupad? Wala nga bilang tao sa lupa. Ngunit at pasubali ang kanyang espiritong pumupuspos at nagpupuspos sa kanyang mga anak na ginagamit, nagagawa nilang tumalima, nagagawa nilang sumunod, nagagawa nilang di nila kayang gawin, nakikinabang sila sa hindi nila pinagpagalan, umaani sila sa hindi nila tinanim, sa pangako ng Ama sila'y nakikinabang, sa salita niyang pinag-aral at pinagtibayin ng isip nila tinupad, doon sila nang hawakan, doon sila nagtiwala, doon sila naniwala, doon sila naghintay, hanggang naipakita niya ang kanyang salitang pangako'y di mawawala, tuwirang tapat at totoo sa lupa, kaya't ang lahat ng sa kanya'y anak, pawa, na sumunod, noon, ngayon, at sa habang panahon, sa alinlahiman ng katuparan ng pagbabago ng buhay, sa alinlahiman ng pagdami ng laksang bilang, hindi pa rin mawawala ang pangakong binitawan noon pa man kay Abraham. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneahanam, nek karameneahanam, nek karameneahanam. Anak, makinig ka nang makapagnilay ang isip mo at lumiwanag ganap ito. Anak, tumitig ka rito, makinig ka. Ang wika ay wika, ang salita ay salita. Umupo ka. Ang mabuting espiritu, kapag nananahan sa isang tao, isip niya'y nababago, nagliliwanag na totoo, malawak na unawa ang kakamti nila upang dooy mawawaan aral ng Ama. Ang espiritu ng katotohanan, dulot ay kasiyahan, kagalakan ninuman ng di manimdim kalooban. Ang bawat aral ay kapawang katotohanan, kaya't kung mananamnam at susundin lamang, walang taong madidimlan, magtutura ng kung ano-anong walang kabuluhan. Ang may pandinig ay nakarinig. Naririnig mo ba? Maliwanag ba? Kung ganon at gayon nga, ipayapa mo ang isip mo. Kung mabuting espiritu ang nasa sa iyo, tatapusin mo muna ang mga hiwagang aral na ito
ng mabaybay mong ganap. Makinig ka. Anong pangalan mo? Taga saan ka? Taga saan ka? Ha? Ilang taon ka na? Anong pangalan niya? Sabihin mo pangalan niya. Ilan ang anak mo? Ilang taon? Ang panganay? Pangalawa? O ilang taon ang pangalawa? Diyan mo sa madkotwid, 32, 30, 31 ang isa. Ano ang sunod? 32. Sunod? Sumunod? Sumunod, 26. Maaari bang makinig ka muna? At manahimik ka muna? Maaari bang makinig ka muna? At ipatag mo muna ang isip mo? Sarado mo muna ito. Yan. Sige, baba mo muna yung kamay mo. Yan. Tumitig ka muna. Ayan, makinig ka muna. Dine, huwag ka munang lilinga-linga. Lahat ng tinanong sa'yo, nasagot mo sa makatwid. Kaya nga, sa makatwid, normal ka. Normal. Normal. O ikaw naman. Halika dito. Halika. Alam mo, yung nagkukunwaring espiritu, mapanlin lang yan. Akala niya'y mabuti. Doon sa taong kala'y mabuti ginagawa. Ngunit, hindi mabuti. Kumokontra nga. O, yan. Yan ang masamang espiritu. O, yun. Nagdalawa pa sila. O, dito ka. Dito. Dito. Dito ka. Masama yung namimintas. O, dito ka, umupo ka. Upo. Upo ka. Dito ka, upo ka. O, sige. O, sige. Tahimik ka muna, no? Sakay nakakitang gawain ganyan. Nag-iisa lang yan. Oh, pag di kayo sumaya, talaga na lang bulok ang isip nyo. Pag di kayo tumawa, talaga na lang masama loob nyo. Oh, oh, di ba? Ha? Tuwan-tuwa sa'yo. Magaling ka na, no? Yun. Magaling na. Yun, yung kamukha mo. Kamukha mo ba yun? Tingnan ko nga, kung pogi ka, tumayo ka nga dito. O, sige. O, sige. O, sayaw. O, sige.
Sige. Oh, sige, mompake. Sige, harap ka sa kanila. Oh, harap sa kanila. Oh, ano? Sino? Oh, sige, yan. Magpalitan kayo dyan. Pag di pa kayo gumaling yan, talaga na lang. Ang isip nyo, pag hindi nagbago, tutulad kayo sa kanila. Gusto nyo matulad sa kanila? Gayon pala, kayo ngayon nasa mabuti't mainam ang pag-iisip, anong dapat nyong gawin? Di bagat sila'y ipanalangin? Di bagat sila'y unawain? Di bagat sila'y wag pakinggan? Di bagat wag makasira sila sa inyong pakikinig? Kung magkagayon, ito ng isip sa tinuturan. Tumawa kayo, sulong. Subalit pagtapos ng tawa, kayo'y makinig naman. Sapagkat hindi sila ang maaring makaistorbo, makasagabal sa mabuting layon nyo. Hindi sila ang marapat makasagabal sa pagnanasa ninyo. Yamang ang pagnanasa nyo'y mabuti at maganda, sila ay maging isang halimbawang pag-iisip na dapat ay pagnilayan nyo, paano kung katulad nyo sila? Hindi kaya kayo rin isa sa pinagtatawanan. Kaya kung ayaw nyong pinagtatawanan at di kayo katawa-tawa, huwag nyong tularan ang kanilang isip ay hindi mapigilan. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Kaya nga, sa isip lamang, lahat nagmumula ang mabuti at masama. Kaya't kung ika'y taong nagninilay pawa, susurin mo ang lahat ng iyong tatanggapin upang manahan. At yaong hindi nararapat sa iyo'y pagkukulang pansin, huwag mong bigyang tuon man din. At iwaksi mo sa iyong kaisipan nang huwag kang magulumihan at manimdim, sapagkat ang bawat araw mo'y marapat na maging maligaya at masaya habang nabubuhay ka sa ibabaw ng lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Alala, umbaga, tinurang maliwanag niyong amang mapagmahal. Pag-ibig ay matapat, paglingap ay ganap, kay Abraham na kanyang anak, na kinalugdan pawa sa pagtalim at pagtugon at kanyang pagsunod. Alala, umbaga, maliwanag ang baybaying aral na ito. Kapag sumunod ka sa Ama, kalulugdan ka niya. Kapag kinalugdan ka, aagawan ka ba niya ng ikasisiya o lalagakan ka ng ikasisiglat ikasasaya mo, maging pagpapalay daratal sa iyo. Nek karamenea hanang, nek karamenea hanang, nek karamenea hanang. Ikaw ang manahimik. Upo ka doon. Upo. Dito. Sa upuan. Sige, umupo ka doon. Ano pinainom mo sa kanya? Ano pinainom mo? Bago pangyayari niyan, alam ko, kaya nga tinanong ko sa iyo, yan ang pawang katotohanan. Ngunit paano ito tatanggapin ng nilalang? At paano ito pagtitiwala at paniniwalaan? Di ba't sasambitin na lamang nila'y kasiraan? At pagdakay sasabihin si Constancia ang naninira na nilalang? O tao, sadya kung ito'y wala pang nabaliw na tumungo, na matino ang pag-iisip pagdakay pinalagok ay naglipang-lipang kayong ganap. Ngunit at pasubali ko, sa hindi nyo namamalayang mga nilalagok nyo, maaring makalimot diwa nyo'y maging sira ulo. Nek karamenea hanang,
Nek karamenea hanang, nek karamenea hanang. Ang may pandinig ay nakarinig. Disin sana, mabutit mainam na lahat ang naging dulot sa mga anak ng Ama, na nabatid at pinabatid sa lahat ng dako ng mga anak niya. Kung tuwir ang lahat ng pinag-aral at napag-aralan ay tama tumpak ito sa mundo at nagdulot na maganda at mabuti sa kanila. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, pag-ibig ko'y matapat, paglingap ko'y ganap, ayaw kong manira kanino mang anak. Subalit ang marapat kong ibigkas, ang dapat kong itudlo, marapat kong wikain, upang kayong lahat na may pagninilay, matanto niyong ganap yung aking tinuturan. Ang may pandinig ay nakarinig, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, kung nakabubuti nga lahat ang nilalagok ng tao, disin sana'y wala nang naging baliw sa mundo. Kung nakabubuti nga lahat ng kinakain ng tao, disin sana'y wala nang masamang tao. Kung lahat nga ng nabatid at natalastas ng tao sa mundo, kung mabuti pa ay sinunod dito, disin sana'y lahat ay kinalugdan na ng Ama ko, na ama ninyo't ama ng lahat ng tao. Ang may pandinig ay nakarinig, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang nakikinig ng aral na di tinatanggap at sinasabuhay, parang hanging nagdaraan, walang kakamting pakinabang. Maliban ang langhapin mo't huminga kang mainam, ngunit di mo mahawakan, sapagkat di mo mapanghahawakan at di makainam sa iyong buhay. Subalit kung ito'y magtatanto-tatantoing lubos, at pagdakay pagninilay at isa sa buhay na ganap, tao, pakinabang nyo'y walang maliw. Sa buong buhay ninyo, walang katapusan, kayong makikinabang. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karamenea hanang, nek karamenea hanang, nek karamenea hanang. Ang lasing kapag nagisawa ng kalasingan, mayroon siyang natatandaan sa kanyang ginawa. Mayroon siyang naalala sa kanyang ginawa. Subalit ang baliw, pagkatapos niyang magising sa katotohanan, limot niyang lahat ang kaganapan. Kaya tao, huwag kayong maglasing-lasingan at huwag din kayong maging baliw. Nang sa gayon, magunitan niyo't maalala ang may mabuti pawa kanino mang kanyang anak dito sa lupa. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao, naking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamenea hanang, nek karamenea hanang, nek karamenea hanang. Sa mga hinirang may dakong tipa ng nakipagtipan niyaw nga mang mahal, sa dakong mga kinalulugdan, sa diwat damdamin doon siya nananahan. Sa dako kung saan na may nakipagtipanan kanino man, huwag mong kalilimutan taong nilalang, gunitain mo sa tuwina, sa sayo'y buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Napakadakila niya. Kaya't sa inyong lahat,
Inyong pakinggan muli ang mula kay Mateo. Sinabi naman sa kanya ng ilang eskriba at pariseyo, "Guro, maaari mo bang pagpakita ninyo kami ng tanda mula sa langit?" Sumagot si Jesus, "Lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo, maliban ang palatandaang nilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang Anak ng Tao ay 3 araw at 3 gabing nasa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga-Ninibe laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto, sa araw na iyon, titindig din ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang katarungan at karunungan ni Solomon, ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto." Walang pinakita nga sa kanila maliban ang namatay ang anak na isinugo sa 3 araw na nilagay sa lupa, at 3 araw ay magbalik upang mabuhay. Na gayon nga ang katuparan at katotohanan kay Jonas, sapagkat di nagpakita ng hiwag at himala sa mga bulag, ang katotohanan sa kanila ay wala. Ang may pandinig ay nakarinig. Katotohanan ng sakit tinuturan, magmatsyag man kayo ng magmatsyag, wala kayong makikitang ganap. Ngunit at pasubali ko, kung mararamdaman nyo ang Ama sa inyong buhay, may pakikita siyang hiwag at himala na di kayang tingkalain ang inyong diwa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kumusta ka kay Kristo'y masaya? Ipalakpak ang kamay upang kayo ay sumaya. Ipadyak nyo mga paa, ang masakit ay iwaglit na. Walang hindi liligaya kapag yaong Ama ang siyang nadama. Walang hindi magbabago kapag ang diwa ay aral niya ang tinanggap. Panahanin nyo sa puso diwa nyo, yaong Espiritong magtataglay sa inyo, magtuturo ng mabuti, magaganap sa inyo mga aral na totoo. Halik kayo, mga anak ng Ama, pag nilayan at bulay-bulayin nyo, yaong mga winika ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Di dulot ng Ama ang siphayot dusa, ngunit niloob pahintulot niya na igawad sa mga anak niya na kumikilala sa Kanya. Upang dooy may magawa at mapatutuhan ang hiwaga niya, itutob din at gagawin niya sa mga tiwala sa Kanya, nakamtan na kamit nga nila ang paglaya at kalayaan, kaya't sila'y sumasaya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Hindi dulot ng Ama ang hirap at pagdurusa sa buhay ng mga anak niya, ngunit nilolob niyang maganap ito sa iba, upang sa hirap mong pinagdaraanan, anak na kumikilala, kung masambit mo sa tuwin ay siya't makilala mo nga siya, hindi kaya't ang ginhaway sa'yo'y ibibigay niya. O tao, lahat ng di maganda'y di sa Ama, lahat ng masama'y hindi sa Kanya,
Ngunit ang masama at di maganda'y ginugusto ng mga anak niya, kaya't paano kayo makalalaya sa nasa niya? Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamenea hanam, nek karamenea hanam, nek karamenea hanam. Dulot niya'y liwanag, hindi kadiliman. Ngunit kung ika'y nagugulumihanan, di ba't dilimang nananahan? Kaya't di mo'y takwil nang makita mo ang liwanag, nang sa gayon mangibabaw, tuwiran sa'yo'y galak. Sapagkat niloob mang sa'yo ay kamtinyan, kung amay hahanapin, iyong masusumpungan. Liwanag niyang dulot, sa'yo'y idaratal, buong panahong ika'y nasa kalupaan. Di kanyo lolobing, ika'y mapahamak, kaligtasan sa'yo'y kanyang ibibigay. Nek karamenea hanam, nek karamenea hanam, nek karamenea hanam. Kaya't huwag niyong ipahamak ang sarili niyong katauhan sa masama niyong pag-iisip, sa lito niyong iniisip, upang kayo'y payapain, mapayapat mapanatag, sumigla ang katawan, lumigaya kayong ganap, upang sa inyong diwa, mawaglit ang kasamaan, mabuti ang itahan, kayo'y magbagong buhay. Sa araw at gabi man, di kayo maninimdim, pagkat ama man din sa inyo'y kaligayahan. Nek karamenea hanam, nek karamenea hanam, nek karamenea hanam. Sapagkat kung paano niya napasisibol sa lupa, yung kanyang mga damong pinalagot, pinalawak, ikaw tao, hindi kaya niya magawang pasibulin sa iyong galak, pasibulin sa iyong ginhawa, pasibulin sa iyo ang lahat ng nakatutuwa. Isipin mo'y aral niya, tantuin mo'y salita niya, pagnilayat bulayin mo ang mga pangako niya. Sa kanya'y tumalima, sumunod kang anak niya, at manahan sa kanyang pagmahal bilang espiritong di mo nakikita. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamenea hanam, nek karamenea hanam, nek karamenea hanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Para matigil kang magsalita. Pag masama, wag mo sinasabi. Titig ka din eh. Ayan. Doon ka sabi mo nga, Amen. Amen. Jesus, palayain mo ako. Jesus, palayain mo ako. Ako'y alipin ng di tama na espiritu. Alin ang masarap? Titig. Alin ang masarap? Ang kinakain mo, yung ginagawa mo. Oo, yung kinakain niya. Buhay ba nga ma? Ay, nako. Kaya, paano ka tao kung matino isip mo, ginagago mo? Huwag kang gayon. Ang katinuan ng panahanin mo't pangibabawin para hindi ka maging loko-loko. Alam kong magagawa ang Ama. Ay, nagmura ka. Mura ba yun? Yun ay salita na inyong pagnilayan para hindi kayo nagliliko-liko ang kaisipan. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat
May salita bang gayong salita sa Biblia? G-A-G-O. Wala. Kaya nga ang wika sa inyo, huwag kayong maging gayon, sapagkat hindi kayo marapat maging ganyan. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, yaon ang pawang katotohanan, kailangan may ituran at may pagawa. At pagkatapos mapagnilayan, salitang pinakita at pinasilay, doon mapagtatanto, mapagbabago ang lahat. Kaya nga't kapag pinahiram kayo ng panibagong buhay, gamitin nyo sa kabutihan, huwag nyong palamang ang kamalian. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang binata ka na anak, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Lagi niyong tatandaan, kung unang araw na napakasakit ang nararamdaman nyo, tinawag nyo'y Ama. Diyos ko, nagtitiwala ako sa iyo. At sinabi mo pa, patawarin ako sa mga sala ko.
Ikalawang araw, gayon pa rin ang sakit na nararamdaman mo. Diyos ko, nagsusumamo ako sa iyo. Patawarin mo ako. Walang pagbabago pa rin nararamdaman ka tao. 3 araw, gayon pa rin. Parang lalo pang sumidhi ito. Diyos ko at Ama ko, patawarin mo po ako. Di ko na kaya itong nararamdaman ko, batid mo't batid kung sino ako. Hindi pa rin nababago hanggang masdan niya ang araw-araw mong pagsusumamo. Di rin nagbago ang katapatan mo at di rin nagbabago pananalig mo. Walang naiiba sa pagtatawa ng kapwa mo kahit husgahan at hatulan ka. Matibay ang paninindigan mo, matapat ang pagtitiwala mo, di ka natigatig ng iyong mga nadarama, maging aral at salita ng kapwa mo. Isang araw kung hindi ka na umaasa at wala ka ng pag-asa at nanahimik ka na. Isang araw kung kailan ang sabi mo, hindi mo na yata ako pinakikinggan na mabahala ka na. Ngunit di magbabago ang tiwala ko sa iyo. Hindi magbabago ang pananalig ko. Hindi magbabago ang pananaw ko dahil isang Diyos lamang ikaw na sinasamba ko. Tulad ni Abraham, na napakaraming pangyayari sa buhay, na napakaraming sinuong na hirap at sakit. Ngunit ang pinangako ay pinangako, ang pangako ay pangako, hindi nagkabula sa tapat na pangako na pinagtiwala at pinangako ay tapat din. Ang nagturan at tumanggap, naganap na lahat, napakita ang hiwaga. Tao, huwag kayong marurupok, huwag kayong mahihina, huwag kayong talusira nang makita nyo ang hiwaga, sapagkat ang ama nyo'y mahimala at dihuwad dito sa lupa, kaya't ang nakikinig sa kanya pawa at nagsasabuhay sa kanyang salita, may pinakikita siyang mahiwaga na di kayang gawin ng tao sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tandaan niyo tao, habang may hininga kayo, may pag-asang daratal sa inyo, at may ligayang kakamtin kayo, sapagkat hindi sa amang dusa nyo, at lalong hindi siyang magdudulot nito. Kaya't ang lahat ng paglayay sa Kanya, siyang tanggapit kilalanin, sambahin sa katotohanan, sa isip, sa salita, maging sa gawa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramenea hanam, nekkaramenea hanam, nekkaramenea hanam. Lahat ay kayang gawin, ang bumuhay, ang pumatay, ang magpala at bubawi ng pagpapala, ang magpasibol ng tubig at damo sa ibabaw ng lupa, ang magbigay kidlat, humahagibis pawa, at dumagundong ang kulog na kasunod. Sino nga ang sa tao'y ito'y gagawin? Kung kayo'y nagdinilay, nagtatantong tuwiran, kaya't ang wika ko'y inyong bulay-bulayin, kaya bagang ito'y pag-aralan ng nilalang, upang sa inyo'y masambit, pinag-aralan lamang yan, at mawika nyong katang isip yaan. Sinong matalino, ito'y gagawin, at ito'y masasambit sa inyong harapan. Kaya nga't pinagsama ang may katalinuhan, upang kaukulay inyong pagnilayan. Bilang mga lingkod na turingan sa dako ko, itong binuo kong para sa inyo. Nekkaramenea hanam, nekkaramenea hanam, nekkaramenea hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya nga,
Pag naalala mo ang kanyang mga salita, at ikay para bang matatalo na sa iyong sariling diwa, bigla kang bumangon at sabihin mo, Diyos ko, agawin mo ako sa di tamang pag-iisip ko. Nang idatal niya ang kanyang mabuting isip na ibigay sa iyo at mapagtanto mo, siya pala'y masarap, kapiling mo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tao, kahit saan ka, kaya mo, kaya niya, kaya nyo, kayang ibigay ng Ama. Pagpalain kayo. Tayo na, muli na.